Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilanang damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Alam mo yung feeling na paggising mo pa lang parang ang dami mo lang iniisip, bills, trabaho, problema sa pamilya. Parang automatic problema agad ang binibilang natin. Kung minsan nga napapaginipan na natin ang mga problema natin. The worst, baka bangungutin pa tayo. Pero what if baliktarin natin? What if instead na ano pa ba ang kulang ang tanong natin, gawin nating ano na ang meron ako? Minsan hindi naman kulang ang blessings natin, nakasanayan lang natin na hindi pansinin. Opening prayer. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, sa hininga, at sa pagkakataon na makinig sa iyong salita. Buksan mo ang puso namin para matuto kaming maging tunay na mapagpasalamat. Turuan mo kaming makita ang kabutihan mo sa bawat sitwasyon. In Jesus' name, Amen. 3 main life lessons. Lesson 1. Gratitude is God's will, not just a feeling. Hindi lang option ang magiging thankful. Kalooban ito ng Diyos para sa atin. Hindi ito nakabase sa nararamdaman natin. Kahit okay ang buhay o hindi, tinatawag tayo ng Diyos na magpasalamat. O ulitin ko, tinatawag tayo ng Diyos na magpasalamat. Bakit nga kaya dahil ito ang magpapatino ng isipan natin? Kung nabibilang lang natin ang mga mabubuting bagay na meron na tayo, baka mas marami pa ito sa kung ano ang wala ka. Pero subukan mong umpisan magbilang ng problema sa umaga pa lang at matatapos ang araw mo na malungkot. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Psalm 107 verse 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sa totoo lang, mahirap magpasalamat kapag may pinagdadaanan ka. Tama ba? Pero dito pumapasok ang faith. Kapag pinili mong magpasalamat kahit hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo, ipinapakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi mo man kontrolado ang nangyayari, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Sa pagtugon mo, nakasalalay ang kaligayahan mo sa buhay. You can choose to be happy. Tama ba ako? Pwede kang pumunta sa mga kaibigan at magkwentuhan kayo ng inyong mga problema at mag-iyakan lang kayo. Pero pwede rin na pag-usapan nyo ang inyong mga problema at magpasalamat kung ano na ang meron kayo para gamitin sa pagsusolve ng problema. Imbes na sabihin mo ang problema ko ay, sabihin mong ito ang magagawa ko sa problema ko. Mas okay, di ba? Lesson 2. Gratitude starts in the mind. Kung ano ang iniisip natin, iyon ang nagiging focus ng buhay natin. Kung puro problema ang iniisip mo, mabigat talaga ang pakiramdam. Pero kung pipiliin mong mag-focus sa blessings, unti-unting gagaan ang puso mo. Halimbawa ng blessing ay buhay ka pa ngayon. Di kaya nakakain ka ng umagahan at tanghalian na puro patis ang ulam. At least may nakakain ka pa. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, think about these things. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Simulan mo sa simple. Maglista ka ng 5 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Kahit maliit lang, mainit na pagkain, kaibigan o simpleng pahinga. Unti-unti, magbabago ang pananaw mo. Hindi agad mawawala ang problema pero magbabago ang puso mo. Sabi din ni Pablo, sanayin mo ang sarili mo na magbigay na mapagpapasalamat palagi sa Diyos at tao. Kapag tumas ng fuel, hindi mo na mapapatakbo ang 4 mong sasakyan. Magastos. Pero at least, pwedeng 1 o 2. Yung iba naman, walang sasakyan. At kung pwede, bawas-bawasan mo ang kapanonood ng balita na sa ngayon, ano-anong problema ang napapakinggan natin. In short, enjoy your life. Ika nga nila, enjoy the view of life. Lesson 3. Gratitude becomes strong through practice.
Ang pasasalamat parang muscle, lumalakas kapag ginagamit. Hindi ito instant, kailangan itong gawing habit hanggang maging natural na lang. Ang masasabi ko lang, mas magaan ang buhay kapag nasanay tayong magpasalamat. Pati kalusugan mo ay gaganda. Ang panlabas mong anyo, aayos. Mawawala ang mukhang patola. Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Psalm 34, verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Mag-set ka ng alarm sa phone mo once or twice a day. Kapag tumunog, stop ka sandali at magpasalamat kay Diyos. Sabihin mo rin sa ibang tao ang mga bagay na naa-appreciate mo. Kapag sinasabi mo, mas nagiging totoo. At sumama sa mga tao na hindi laging negative ang pinag-uusapan. Mga taong hindi laging galit sa mundo. Parang pag-e-exercise, hindi ka agad lalakas sa isang workout, pero kapag araw-araw, makikita mo ang pagbabago. Ganon din ang gratitude. Araw-aliwin at madali na itong gawin. Kapag nagawa mo, malaking benepisyo ang sasaiyo. 3 practical takeaways. 1. Maglista ka ng 5 blessings araw-araw. Kahit maliit lang, isulat mo. Number 2. Mag-set ng gratitude alarm. Pause and thank God. Number 3. Sabihin sa iba ang appreciation mo. Make gratitude visible. Closing prayer. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya na minsan hindi namin napapansin. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon kahit sa gitna ng hirap. Baguhin mo ang aming isip at puso para makita namin ang kabutihan mo araw-araw. Gawin mo kaming taong natural ang pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito. At humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.